Hi Future LPT, this is Sir Eric. At ngayon pag-uusapan natin ang 5 famous na lumalabas sa let na na-encounter natin minsan. So dapat alam nyo na ito as early para sa susunod na encounter nyo ay hindi na kayo malilito kung ano yung pagkakaiba-iba ng um, limang information na ito. O ito po yung tinatawag nating 5 effective lesson management mechanic, no? Sa Prof Ed po ito. Famous po ito sa Prof Ed para at least sa susunod yung encounter, hindi na po kayo malilito. Ito po yung flip-flap, dangle, thrust, truncation, at stimulus bounded. So dati dito rin po ako nalilito. Kaya ngayon, isa-isahin natin para sa inyo, para sa sunod yung encounter, hindi na kayo malilito. So unahin natin yung flip-flap. Ano ba yung flip-flap? Ang flip-flop po, ito yung pabago-bago ng gawain si teachers, no? Bumabalik ang guro sa dating activity na akala ng estudyante ay tapos na. Halimbawang scenario nito ay si teachers ay nagpasagot sa libro ng activity. So habang sumasagot yung mga bata sa activity sa libro, bigla na lamang mag-uutos, no, si teachers na magkakaroon ng group activity. So, malilipat ang mga estudyante sa gawain ng group activity, and then, habang nasa group activity, yung mga bata bigla na lamang mag-uutos ulit, no, si teachers na balikan ulit yung activity sa libro. Baga malilito yung mga bata kung ano ba ang kanilang uunahin. Nalilito sila kasi pabago-bago ng utos o gawain si teachers. Hindi pa tapos ang isa, lumipat sa isa, and then hindi pa tapos yung pangalawang gawain, binalikan ulit, no? Yan po yung flip-flop, pabalik-balik. Next natin ay ang dangle. Ito po ay nagsisimula ng paksa, pero iniiwan o bitin. So, halimbawa na lamang dito ay si teacher ay nagde-discuss ng teorya ng wika, and then hindi pa tapos yung pagde-discuss sa teorya ng wika, lilipat ulit si teacher sa another na paksa. Hindi niya na tinapos yun, bitin yung kanyang pagde-discuss, lumipat siya sa another lesson, like for example, panitikan. Yung teorya na wika na kanyang diniscuss ay hindi niya na binalikan, bitin yung kanyang pag-discuss, kaya lumipat siya sa another. Yan po yung tinatawag natin dangle. Lumipat siya bigla-bigla. Kung si flip-flop ay lumipat at bumalik, pero si Daniel naman ay hindi na po siya bumalik. Lumipat na siya sa another paksa kasi bitin, hindi niya tinapos yung unang paksa na hindi niya tinapos, no, yung kanyang pagtuturo ng teorya ng wika. Tandaan niyo lang dito tayo nagkakalito kay flip-flop at dangle. Si flip-flop po ay bumabalik sa dati, no? However, si dangle naman is hindi na po siya bumabalik. Bitin. Nagsiswitch sa agad sa another na lesson. And then, pag sinabi naman natin truncation, yung pangatlo, ito yung biglang pagtigil, no, ng activity o discussion ng isang guro na hindi na binabalikan. So, like for example, ng scenario nito, do parang same din siya ni dangle, pero si truncation po, halimbawa, ay nagpa-group, nagpa-science activity or science experiment si teachers, and then hindi niya tinapos din, and then kinabukasan ay hindi niya na binalikan yung another, yung hindi pa yung science experiment, hindi niya na binalikan pag kinabukasan. Yan po yung tinatawag nating truncation. Si trust naman po, ito yung si trust ay nagpapatuloy agad sa bagong activity si teacher kahit hindi nakakaintindi yung mga bata. So halimbawa na lamang nito ay nagturo si teacher ng mahirap na formula sa mathematics, and then after nyan, agad siyang nagbigay ng quiz na hindi man lang nagtatanong kung naintindihan ba ng mga estudyante ang kanyang itinuro. So, sa tingin nyo, ano ang mangyayari sa kanyang pagtuturo? Di ba hindi yun magiging effective kasi hindi pa naintindihan, hindi man lang niya kinulek kung naintindihan ba ng kanyang mga estudyante ang kanyang itinuro.
So yan po yung trust. And then yung last number 5 natin ay ang stimulus bounded. Ito yung madaling ma-distract no, ang guro. Halimbawa na lamang is nagtuturo si teachers and then bigla na lamang may mga nagche-checkahan sa labas. So na distract si teachers and then pumunta dun siya sa mga nagchichismisan and then yung oras niya po ay nakalaan na lang doon, hindi niya na binalikan yung kanyang, imbis na yung time niya ay bumalik sa kanyang lesson, so na-distract mo siya at doon na lang siya nakapokus sa pag-chichismisan. Yan po yung stimulus bounded. So ano ba yung i-summarize natin, no? Si flip-flop ay si teachers ay nagbigay ng gawain and then nag-switch sa another na gawain and then bumalik ulit sa unang gawain. Yan po si flip-flop. Si Dangle naman po ay nagde-discuss si teachers, hindi pa niya tinapos, lumipat agad siya. Tumalon agad siya sa another na discussion na hindi pa tinatapos ang ang unang kanyang i-discuss. And then yung truncation naman, parang same siya sa Dangle. Ngunit si truncation naman po ay kinat niya ulit yung experiment, no, sinabi ko kanina yung science experiment, hindi niya binalikan kinabukasan na hindi man lang nagkaroon ng follow-up kung ano yung nangyayari, kung ano yung result ng experiment. So, hinayaan na lamang niya yon. So, yan po yung truncation. And then, pag sinabi naman nating trust, ito po yung pagbibigay agad ng gawain. Teachers na hindi man lang inalam kung naintindihan ba ng mga estudyante ang kanyang diniscuss, no? Pabilis ang gawain po ang ginagawa ni teacher sa trust, no? Sa scenario sa trust, no? Hindi naman lang kinulek kung naintindihan ng mga bata ang kanyang diniscuss. And then sa stimulus bounded, ito po yung distracted si teachers at nakafocus na lang siya sa distraction. So hindi na siya bumalik sa kanyang lesson kaya yung oras niya ay nakalaan lamang sa kung ano yung nagpa-distract sa kanya. Yung, like for example, yung pagchichismisan kanina, sabi ko, imbes na bumalik siya agad, doon na lang siya nakafocus sa chismis. So, yan po yung stimulus bounded. So, yan po yung 5 ineffective lesson management ni Conin na lumalabas palagi sa board exam. Kaya hopefully na naintindihan siya sa naintindihan yung isa-isa, no, para sa susunod hindi na kayo malilito. And then before I end this video, please follow guys to my account sa ating TikTok kasi marami pa tayo dito reviewer na isi-send ilalive, and then mag-encourage ko rin po kayo mag-join sa aming group chat sa Messenger kasi doon po tayo magsisend ng mga reviewer, mock board, pre-board, mga board exam, actual board exam na lumabas noong September 2025 at ngayong March. So magsisend po kami this upcoming July and August. Naka-files po siya doon. So isasend namin siya sa group chat namin. Batch 2 na po yung group chat namin kasi yung batch 1 namin ay nag-take na po sila ng exam noong March 2026. So yan lamang po at hopefully ay naintindihan niyo po yung 5 ineffective lesson management ni Conin. Bye-bye!